I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Meron tayong upload videos, updates mga kababayan. Dahil ito si Orly Gutesa, alam nyo naman po no, yung kung ano ang kanyang pagkatao. At alam din po natin, ito po ay isang peking witness, peking notaryo, tanim witness ni Marcolita. At obvious na obvious yan. After ng kanyang pagtestigo mga kababayan, ang akala kasi itong mga DDS, walang utak ang ang mamamayang Pilipino na hindi nahalata yung bawat binabasa ni Orly Gutesa. Alam din po natin, ito po ay nagtrabaho kay Paildon, dating BOC, kay Bantag. Ang sabi sa isang post ay security guard, dating security guard daw ni Sara Duterte. At ito ay si Mike Defensor ang nagtawag kay tawag dito kay Marcolita para ito ay kunwari sinasabi lang nilang yun ang paraan no. So dapat si Mike Defensor imbestigahin din ng DOJ kung saan galing, kasi magkakaroon ng life check ito si ibig sabihin kasi iimbestigahin na ito si Orly Gutesa ng NBI, I think, or ang DOJ. So dahil dyan mga kababayan, alam po natin ang target po nila talaga, sirain po itong magpinsan. Kung natatandaan nyo yung testimony niya, no, ay nabanggit niya po yung Malacanang. Paroroon na yan yung kanyang testimony, no, at maidadawit niya ang Pangulo. For sure yan. Kasi si Marcolita, in my own opinion, nakikita ko sa kanya, gawain niya yan tinatrabaho niya para sirain si Speaker at si Pangulong Marcos Jr. Tuta ni tuta ni Sara Duterte. Lahat ng sinabi ni Sara ay susundin niya. Kasi DDS yan since pa kay Digong, di ba? So dahil diyan nagtestigo po siya sa Senado. Ngayon pinapapunta po siya sa DOJ. Kanya lang po ang sabi dito ng 1PH. Ayan kinumpirma ng Department of Justice, which is ang DOJ, na hindi dumating si Orly Regala Gutesa, dating security consultant umano ni Representative Sarrico, sa kanyang appointment ngayon umaga. Ayon sa DOJ, iniimbestigahan na rin ang reklamo ng isang abogado na piki at hindi siya ang nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. Yan. For sure yan. Pag may investigasyon, ay malamang maipapatawag yan si Attorney Espera. Espera ba yun? Correct me if I'm wrong. Si Attorney Pizzi. Abogado yan. Alangan naman na ilagay niya sa alanganin ang kanyang pangalan. Siyempre, kailangan niya isalba yun. Siniraan siya Sabi niya nga doon sa kanyang statement, paglilin lang. Paninirang paninirang kumbaga damage yan sa kanyang pagkatao, yung ginawa ni Marcolita or sino man ng kasabwat nito. Yung gagamitin mo yung pangalan ng isang tao ba hindi po maganda yan. So ibig sabihin, yung notaryo ni Orly Gutesa, piki. Ang tanong, sinong gumawa? Sabi ng mga netizen, magaling lang talaga si Marcolita mag-coaching. Yan. Siyempre, na yan kumbaga tinuruan yan bago humarap doon sa Blue Ribbon Committee. Tapos, ayon naman kay Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson, kailangan ng full record at background check kay Orly Regala Gutesa na biglang lumutang bilang surprise witness sa pagdinig. Wala raw kasing abiso ang pagdalo ni Gutesa. Yan. Senator Lacson, maging maingat ka kay Marcolita. Maingat ka. Sinasabotahe yung hearing mo. Si Gutesa ay nagbunyag naghatid umano siya ng mga malita may lamang pera o basura sa bahay nila Representative Ko at Speaker Martin. Isa pang nakikita ko dito mga kababayan,
no? Dahil picking witness yan, dahil pang ilang pandinig yan ng Blue Ribbon Committee, pangalawa ba o pangatlo? Correct me if I'm wrong. Makakalimutan tayo minsan. Hindi. So, I think pangalawa, ano? So, yung testimonya ni Orly Gutesa ay copy-paste doon sa testimonya ng mga DE. Totoo yun. Kinapi po yan. Kinapi. Sa totoo lang. Kinapi po yan. Yung testimonya niya. Yung malita-malita. Sino ba nagsabi niyan? Di ba si Engineer Bryce? Kinapi yan. Sinong gumawa ng affidavit niya na peke? Alam niya kung sino. 'Di ba? Yung aso na pinost ko sa community ko. Yun ang nakikita ko na kinapi nila yung mga testimonya ng engineer na dalawa. Yes. Si Engineer Bryce at saka yung iba. Kinapi 'Di ba? Kinapi. Magugulat ka na lang. Dating tauhan ni Bantag, dating tauhan ni Sara, ni Andanar, ni Paildon, DDS yan imposible. Anong alam niya? Unless lang, pag ginawan siya ng affidavit nung coach niya. Kinopya yung niya, yung binasa niya. Yun ang nakikita ko, mga kababayan. So, no show sa DOJ ngayong araw. Ayan. Baka tinago na. 'Di ba? Kaya pala, mga kababayan, sinasabi po na bigyan siya ng security. Kaso lang tinanggihan niya. Alam niyo kung bakit tinanggihan niya? Kasi alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling siya at peke yung affidavit na hinahawakan niya. So dahil peke yan, mga kababayan, no need po ang security para sa kanya dahil kinabukasan magtatago na. Dahil kung hindi peke yung kanyang affidavit, tatanggapin niya po yung mga security na ibibigay sa kanya. Naku, guys, utak lang, pairalin nyo. Ganun lang kasimple yun. Kaya niya daw depensahan ng sarili. Mag-ingat kayo sa mga ating mga otoridad. Mamaya pag hinanap nyo ito, manlaban, may baril yan. Kaya ingat-ingat lang. Ito pa. So dahil dyan, sa affidavit niya, ginamit po ang pangalan ni Attorney Espera na sinasabi siya daw ang nagpirma. Pero uulitin natin. Ito po ang kanyang sinabi. Ulitin natin isama natin dito para maganda yung ating I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Orly Gutesa sworn affidavits, the signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Diba? Sino nagsabi? Notary Public Attorney Pitsi Rose G. Espera, September 25, 2025. You see, mga bes. Ayan yan na lang si attorney. Siyempre, si attorney, tatanungin din yan. Kung siya nagsasalita na totoo, pag may investigation, pag life check, ito kailangan talaga, mga kababayan, iimbestigahin dito si Gutesa. Ay, for sure, nagtatago yan. Kaya ayaw niya ng security. Kasi magtatago siya kinabukasan. Itatago nila yan. Dahil alam niya na sinungaling siya. Ngayon, nakakuha ng idea si Speaker Martin na lahat yan fabricated. Tama. Ngayon, sino ang pwedeng kakasuhan? Well, I think, siyempre, sino bang nagdala sa kanya dun? Kailangan maimbestigan si Marcolita. Base sa aking pagkakaalam sa mga napanood sa mga abogado, dahil peke yung kanyang affidavits, siyempre falsification of documents yun, mga bes. My goodness, sinungaling. Ay nako, delikado siya dahil pag talagang yan ay, pero palagay ko totoo, peke talaga siya. Nalalagay siya sa alanganin, makukulong ito, perjury, mga bes.
magkakaroon pa tong multa ng hindi natin alam kung 1 million or 900,000. Research nyo. Ang kulong yan abot 10 years to 12 years. Correct me if I'm wrong. Buti nga, ay nako, ako, ayun, kay Speaker Martin, sir, sampahan nyo ng kaso. Huwag na kayo mag-atubili. Siniraan po kayo. Nakakasira po ng pangalan yung ginagawa ni Marcolita. Surprise witness, nakakahiya. Walang abiso. Biro nyo yun. Walang abiso sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang tanong nga, 'di ba, sabi natin, bakit kay Senator Marcolita tumawag si Mike Defensor? May napanood tayo diyan, 'di ba? Hindi kay Senator Lacson kasi ang dahilan, yung isang witness noon alaban kay Senator Lacson, si Mike Defensor din ang nasa likod. 'Di ba? Nabasa po natin 'yan. Kaya hindi siguro siya tumawag kay Lacson dahil alam yung nag-testify kay nung 2001 ba yun? Nakalimutan ko. Mayroon tayong video dyan na sinungaling pala yun laban kay Senator Lacson. Kaya siguro hindi siya tumawag dahil alam niya mayroon palang talagang kadahilanan. Hindi lang yan. Ito, Senator Lacson. Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson on Friday stressed the need to truly vet a total surprise witness who accused Leyte Representative and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez of receiving dozens of luggage stuff with 48 million each. Kasi nga, mga kababayan, yun po ay kinupya doon sa mga testimony ng mga DE. Totoo yun. Bakit alam nila ang mga bahay ni Speaker Martin? Ay nako mga bes, napaka-easy lang na i-research at magtanong ko kung anong street o anong address. Madali lang yun. 'Di ba? Magaling sila gumawa ng faking affidavit. Madali lang hanapin ang bahay ni Speaker. Magtanong ka lang saan banda. Ituturo yun. At yun ang ilalagay nila sa affidavit. 'Di ba? Tatlo yung binanggit, Isa sa harapan daw ng Malacanang. Siyempre, mga bes. Kaso lang ang problema, palyado sila. Palyado. 'Di ba? Palyado yung plano nila Ayan sabi niya, walang abiso. Lacson 1 true. Beating of surprise Senate witness. Ano yun kumbaga, walang respeto to si Marcolita. Feeling siya pa rin nag-chairman. Kung natatandaan nyo, sila lagi ang nagtatanong. Pero napaka din ni Senator Lacson kasi binibigyan sila ng time. Pero pag nung si Marcolita ang naging Blue Ribbon Committee chairman, gusto niya ang nagtatanong yung mga kaalyado niya lang, mga Duterte Black. 'Di ba? Totoo 'yun. Madali lang gumawa ng affidavit kaya magaling yung coach niya ni Orly. Sus. Siyempre magtatanong ka lang saan ba ng bagay ni Speaker Martin? Ilagay mo doon. Ito yung sinabi ni Speaker Martin, guys. This so-called testimony of Senator Marcolita's witness is an outright and complete fabrication. Pilit na pilit. This is clearly political and the product of coaching. Yoo-hoo! alam niya. Kasi abogado yan start pa lang. Siyempre, pinanood niya yan. Yung bawat pagsasalita ni Orly Gutesa. Pinanood ni Speaker yan. Kaya iniisa-isa niya, words by words. Na talaga pa lang, katatapos lang ng, ng pagsasalita ni Orly Gutesa, nag-force kaagad si Speaker Martin na talagang fabricated yung ginawa. 'Di ba? It's clearly political and product of coaching ni Marcolita. Ayun ang nakikita ko see? So dahil dyan mga bes, sa pagsisinungaling ni Orly Gutesa, marami siyang binanggit na pangalan ng mga kapwa niya, kasama niya. Ito, nagsalita po sila. Pakinggan nyo to basahin natin. Yan po yung binanggit ni Orly, nakasamahan niya Yan si Alan P. Colisio. Agay.
Next dyan, Republic ng Pilipinas, lungsod ng Makati. Sinumpaang salaysay. Ako si Alin P. Colesiao. Pilipino, nasa hustong gulang at nakatira sa Udidis Navas, Alan, matapos na makumpirma ng naayon sa batas ng Republika ng Pilipinas ay voluntaryo at malayang nagsasaad ng mga sumusunod. Agay. Noong ika-25 ng September 2025, napanood ko si Orly Regala Gutesa sa YouTube patungkol sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay narinig kong binanggit ni Orly Gutesa ang aking pangalan bilang isa sa kanyang mga kakilala na kasamahan sa trabaho. Ayan. Number 2, nagkasama lang kami ni Orly Gutesa simula noong ika-5 ng Pebrero 2025 hanggang Agosto ng taon na ito bilang mga personnel asista ng mga kamag-anak ni Congressman Saldico. Nalaman ko na lamang na siya ay huminto sa trabaho simula noong ika-6 ng August 25. Number 3, sabi dito mga kababayan, ayan basahin po natin Sabi dito, sa buong panahon na kami ay magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, narinig o nababasa ukol sa umano'y dadala ng mali-malitang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng malita ng pera sa anumang lugar, lalo na sa 56th floor ng Harrison Residence, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinabi ni Orly Gutesa. Number 4, ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran ninuman para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Bilang patutuo, malaya kong nilalagdaan ang salaysay kung ito. Ayan, September taong 2025. Ayan, dito sa lungsod ng Makati. Ayan, hindi pala sinampa ng kaso. Ibig sabihin, nilalahad niya ang kanyang salaysay. Kasi, sabi niya nga, wala siyang natatandaan na mali-malitang pera, na wala daw din na natatandaan para magdala ng pera sa mga address na yan. Tingnan nyo. Bakit ito Bakit itong mga salot, ang galing-galing gumawa ng tanim ebidensya, tanim witness, nang akala nila walang mga ibang tao na magsasalita. Anong palagay nyo naman sa mga tao? Statwa na hindi magsalita? Lalo na pag nabanggit ang kanilang mga pangalan. Jesus Maria Joseph, napaka-bio talaga ni Cubeta. Ito pa. Best. Ayan Republika ng Pilipinas, lungsod ng Makati. Sinumpaang salaysay. Ako ay si Mark B. Bunagan. Pilipino, may asawa, nasa hustong gulang at nakatira sa 1OB o Canada Street, Purok New Lower Bikutan, Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naaayon sa batas ng Pilipinas ay voluntaryo ay malayang nakasaad ng mga sumusunod. Number 1, noong ika-25 September 2025, napaunood ko sa YouTube si Orly Regala Gutesa sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito ay narinig ko binanggit niya ang aking pangalan bilang isa sa mga kanyang kasamahan sa trabaho. Maliban sa aming pagkakakilala, aking pinabulaanan ang kanyang sinasabi na noong December 5, December 5, 2024, siya ay na-hire bilang security consultant ng Ako Bicor Party List. Kay Congressman Saldico, ang katotohanan po ay kami ay nagkasama bilang personal assistant ng iba pang mga kapamilya ni Congressman Saldico mula ika-1 ng Pebrero 2025 hanggang siya ay di na pumasok ng August 2025. Ayan, maimbitahan siguro ito sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. For sure yan.
Maliban sa aming pagkakakilala, aking pinabulaanan ang kanyang sinabi na noong December 5, 2024, siya ay na-hire bilang, hindi na ulit ko. Number 3 pala. Number 3, sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng mali-malitang pera sa ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng malita na pera anumang lugar na sa 56th floor ng Harrison Residence, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinabi ni Orly Regala Gutesa. Number 4, malaya kung sinagawa ng salaysay ito ang pabulaan ang mga mali sa pahayag ni Orly Regala Gutesa na patunayan ang mga aking sinabi. Nakahanda akong humarap sa Senado o anumang hukuman o sa anumang pagdinig upang patunayan ang mga nakasaad sa salaysay na ito. Ako ay hindi pinilit, tinakot o binayaran naman para sabihin ang mga nakasaad sa salaysay ito bilang patunay. Malaya at kusang loob kung nilagdaan ang salaysay ito. Ngayon September 25, sa lungsod ng Makati, Pilipinas. Ayan si Mark, Babungan ba yan? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Bunagan. So, para makita nyo itsura nila ito. Sila po yan, dalawa na nabanggit ni Orly Gutesa. Kaya sabi ko, mga kababayan, parang tama yung hinala ko. Parang kinupya po yung salaysay ng mga engineer at inilagay sa affidavit niya. At isa pa, sabi ko, ulitin ko, madali lang hanapin ang address ni Congressman Saldico at Congressman, ni Congressman Romualdez. At syempre, sabi ko nga, kinupya. Kinupya yung mga testimony ng mga DE. Dahil nakalagay din doon ang mga address. Ay, Jesus Maria Joseph, utak lang gamitin, oy. Simpleng arithmetic lang, madali. Yan ang style nila, ang akala nila hindi sila talaga mahuli. Ang sabi ni Speaker, mga kababayan, mali-mali yung sinabi ni Orly. Wala siyang, hindi niya nilagay daw doon sa affidavits niya na yung mga tao doon ay gumagawa ng bahay, mga construction worker nandoon. Ano ba pagkasabi ni Orly? May mga tao lang daw na sumalubong. Pero hindi nababanggit yung mga gumagawa lang ng bahay, di kayo naloka. So yun, mga kababayan, ano ang kapalagayan nyo dito? Kayo na pong balang humusga at magkomento. Ito lang pong masasabi ko. Basta mga witness ni Marcoleta, hindi nyo ako mapapaniwala dahil alam ko ang style nila. Ang target nila, sirain ang Pangulo, sirain si Speaker. Tapos ang lumalabas, malinis si Sara Duterte. Ganun lang yan. Kaya, bantayin po natin ang mga kilos ni Senator Marcoleta. Dahil yan po ang ang frontliner nila. Para magsabotahe dyan sa hearing na yan. Buti nga, magaling ito si Senator Lacson eh. Bakit? Tuwing humihirit si Marcoleta, talaga namang mamaya na, sabi ni Senator Lacson. Ang galing. Laging sumisingit. Kaya yan, yung witness niya, si Gutesa, surprise witness niya. Hindi alam pala ng Blue Ribbon Chairman. Di ba? Parang andating sa akin yung guys, no? Insulto yun eh. Ito. Di ba? Parang insulto yun. So yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Thank you for watching. See you again. There's more. Bye and baboos. God bless Philippines.